Mr. President, ang sinasabi po ng Secretary ay kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's Hindi in nga nila obedience pa rin. ma-afford eh. That's where this comes in, Mr. President, na Afford eh. yun That's yung the problem. yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O Actually, bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Mr. President, kung naalala po ng good gentlewoman last year, Mr. President, kahit sa condominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So sinusubukan po ng department mag-innovate sa mga 4,000 programa. a month. Hindi daw po, Mr. President, but I'll get Hindi the totoo. updated figure on Yun that. ang pinopromote nila, 4,000 a month. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month, so not 4,000 pesos. Can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day. Kasi ang kino-question ko is yung model na condominium. Mahal ang condominium eh. So, it's not for the poor and the homeless. So, Mr. President, sa ini-evolve na programang 4PH ng department, bukod pa po dun sa pinag-uusapan natin kaninang government subsidy, may nauna ng proposal na interest subsidy para dun po sa mga mahihirap na mag-elect tumira dun sa mga condominium na yon or mga medium-rise na iyon. At meron din pong proposed na amortization subsidy in partnership sa LGUs. Kasi ang amortization, pag lupa lang ang binigay mo, 500 pesos a month. Yan ang experience namin sa Las Piñas. Now, pag condominium, magkano? Ang proposal po sa ngayon dun sa amortization subsidy in partnership sa LGU ay 1,500 pesos a month. 1,500 pesos. So, ang ina-announce sa amin, 4,000 a month. Okay. This is amortization subsidy. Amortization po na yan. Ito yung base pa lang. Base pa lang ito. Wala pa yung Per month yun, ano? subsidized na. Kasi pagka nag-charge yung LGU. 1,000. I just want the should to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Tama. Hindi sila beneficiary. That is what will happen. Oh. Whereas if yung lupa dinivide sa kanila 500 a month lang. Oh, mas safe 'yon. Bakit tatayuan ng kondo? Mr. President, ang sinasabi po ng Secretary ay kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's in Hindi nga nila obedience pa rin. ma-afford eh. That's where this comes in, Mr. President, na Afford eh. yun yung That's the problem. yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O Actually, bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Mr. President, kung naalala po ng good gentlewoman last year, sinimulan na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang DSUD doon na yung dinedevelop nila noong 4PH program, wala pa po yung usapin ng government guarantee, ay maging bukas na
i-implement in tandem sa mga proven na programa na sinusuportahan natin To us, tulad and ng they're CMP. promoting that, and I don't think that's practical. That That's is why I'm questioning you para mag-isip kayo uli kung tama yung ginagawa nyo, kasi nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? But ayaw nyo nun. Katulad namin, itong inyong NHA, ay some of the people na homeless sa amin along the River Drive na hindi naman pwedeng ibigay sa kanila yung easement ng ilog. They are being relocated to Naip. Ang ano doon, no down payment, 700 ang hulog, townhouse. O mas better pa yon kesa magtayo ka ng condominium sa Las Piñas tapos hindi naman ma-afford ng mga tao. Saan mo dadalhin yung mga tao? O paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo. Saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? O, di homeless na naman yon. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think sa tulong ng Senado dito sa mga budget plenaries natin, isusulong natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din mismo ng 4PH program. I think we have done the community mortgage program Yes. in Piñas for I think 30 years, and it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just try to earn so that in the future they can build houses in the land. But what they want is the land, that they will not be hindi sila magigibado sa land where they are staying now, and they're willing to pay for the land. Why don't we do that? Why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford? Yes, Mr. President. If I may, I think napakalawak ng suporta nating mga senador sa CMP, for example. And dahil paulit-ulit natin ini-impress yun sa DSUD, kaya rin makikita po natin historically sa budget na nire-request nila sa GAA, ang lakas po ng hinihinging suporta para sana halimbawa sa CMP. Pero kakaunti lang po ang actually na naibibigay mula sa DBM hanggang sa final na GAA. Halimbawa po mula 2016, nag-propose ng funding ng, this is 1 billion, right? 1 billion pesos. Hanggang sa 2024, hiniling ang 13 billion pesos. Nagsisimula po tayo dito sa Senado ng paniniwala sa CMP, paniniwala sa GLAD program. Kaya nga't nung unang pinresenta sa atin ng DSUD yung 4PH, itong dalawang programa ang katulad ng ibinangga natin sa 4PH, precisely to say what the good gentlewoman is saying, na hindi pwedeng i-abandona natin yung mga proven successful programs tulad ng CMP para sa isang totally new program. Kailangan yung mga proven, tried and tested components tulad ng CMP, i-sustain natin, and then you can see if new ideas like the 4PH at ngayon may kasamang government guarantee ay pwedeng sama-sama tugunan yung ating housing needs. Ganon din po ang nagiging karanasan historically. If we have land there, ano po? and they can buy the land and distribute it to the poor, why will we have to build condominium which they cannot afford? Just Opo. give them the land. So it is actually up to us also now, Mr. President, kahit dun sa particular na programang sinusuportahan natin ng CMP. Nag-propose po itong representasyon ng 500 million pesos para sa CMP, pati po sa unprogrammed funds natin sa 2025. Ang historically din po sa budget na hinihingi ng DSUD at T-shelter agencies, pero aktual na ibinibigay ng DBM, halimbawa sa SHAFC, historically humingi po tayo para sa kanila ng 14.8 billion pesos, pero
121 million pesos lamang po ang naibigay. But we are not abandoning kahit alin sa mga Gagamitin mo sa condominium kung yung lang land lang na murang-mura hindi mo magawa. Anong model yun sa condominium? yes. You will say that it will be financed by the private sector. Yes, Madam Mr. Mr. President. Din ng government yan. Di parang government din ang gumasta dyan. Kasi kami, in Las Piñas, we're very successful sa CMP program. The poor can afford that. Why are we abandoning it at gusto natin tayuan ng condominium when it's more affordable for the poor? Mr. President, if I may make a few more points of record para lang makompleto din itong discussion namin ng good gentlewoman. Ang priority po ng DSUD kasi hindi yung lupa lang. Gusto ng Secretary ay pag bumili ng lupa, magtatayo din po ng bahay in various forms. Yung forms na gusto natin sa CMP, sa GLAD program ng SHAFC, and ang tinetest natin ay kung pwedeng i-complement yan nitong 4PH na may government guarantee. Condominium kung kanila. Kaso kukunin nila yung lupa ng mga informal settler. Tatayuan nila ng condominium. Where will the informal settler go? Pero They cannot afford the condominium. Paaalisin nila doon. Saan nila dadalhin? Hindi po pa. Paalisin eh. Ganun na ang pinopromote sa amin eh. This is on the ground. Kaya ako nagsasalita, I'm hearing it in the ground. Napaalisin sila dahil pinangangakuan sila ng condominium. Tapos tinanong ko, how will you pay for the condominium? Ang sabi nyo, mag-uutang sa Pag-ibig. Pag hindi sila napasa sa Pag-ibig, hindi sila pwedeng bumili ng condominium. O where will they go? Mr. Secretary, may problema po tayo sa Las Piñas kasi what I'm trying to show here is pag kinumbine po natin yung mga tried and tested na housing programs natin tulad ng CMP, tulad ng GLAD, plus itong 4PH na isinusulong natin with budget deliberation nitong housing na inisponsoran ni Risa Ontiveros. Kulang din sa utak itong si Risa Ontiveros para sa akin mga kabanat. Medyo masaklap, parang nag-isa sa dito, no? Ginisa siya. Hindi lang si Senador Cynthia Villar ang nag-isa. Napakaraming senador yung ginisa ito. Dahil nga sa plano nila na yung lupa dyan sa Las Piñas na tinatawag nila para bigyan sa mga homeless, no? Mga homeless nating mga kababayan na ano to? Ba't walang kamera? Walang kamera? Di bali? Homeless na mga kababayan natin na mabigyan ng bahay, no? Ngayon, okay ang plano ni Risa Ontiveros na itong plano nila kasi si Risa yung sponsor dito. Kailangan mapaliwanag mabuti ni Risa Ontiveros dito. Yung gagawin nilang pabahay diyan sa Las Piñas, instead daw na ibibigay yung bahay, halimbawa, gaya ng plano ni Cynthia Villar, tama itsura ni Cynthia Villar, isa talaga sangayon sa plano nila ni Risa Ontiveros at itong pagbabagay ng mga pabahay. Kasi ang plano, parang palisin muna yung mga tao, tatayuan ng condominium. Tapos yung condominium na yan, yan ay distribute sa mga tinatawag na homeless. Pero mga kabanat, hindi yun libre yung condominium, hindi libre yan. Hindi condom. Condom, banggit ko. Yung condo, hindi yun libre. Hindi yung condo, hindi yun libre. Babayaran mo yan sa pinag-uusapan nila halos sa 2,600. Pero ayon sa balita, sabi ni Cynthia Villar, 4,000 plus daw yung babayaran mo monthly. So, hindi daw kaya ng mga tinatawag ng mga kababayan na homeless. So, nakikita ko, okay na yung plano, no? Okay yung plano. Okay yung plano ni Risa Ontiveros, yung plano nitong housing na ito, yung management nila. Kasi, nakikita ko dyan, ang problema talaga, hindi kaya ng mga kababayan nating mahihirap yan Kahit ako, hindi ko kaya yan Malaki talaga yan. Parang kumuha kaya ng
Inmax mga kabanat. No? Ganun. So, nakikita ko dyan, ginawa nila ito para okay ang plano para sa akin nakuha ko yung punto dito, mali lang, kulang lang sa explanation sa mga baga kulang, medyo mahinang utak nitong halimbawa si Risa Ontiveros, dapat ginalingan niya para sa akin kulang yung utak sa explanation mga kabanat dito ang nakikita ko dito, kaya ginamit nila yung kaya gagawin nilang kondo, una, normal kikita itong mga contractor talaga kasi hindi ako magkakamali sa akin narinig trilyong halagang kailangan ipopondo dito mga kabanat sa plano nilang pagtatayo ng mga condominium para sa mga tinatawag na homeless. So nakikita ko dito, ito maganda yung plano. Maganda yan para sa akin yung condominium na yan kasi halimbawa yung isang lugar, isang bahay, isang location, halimbawa isang lugar dyan sa Las ang pwede lang titira ay 10 tao. Ngayon, kung gagawin nilang kondo kasi yan, ma-triple o hindi lang triple, baka 10 times. Halimbawa, yung isang bahay, kung ibigay mo sa isang pamilya homeless, 10 lang yung maibigay mo, no? 10 lang. Kasi kung pagpapatayo niyang first floor lang, 10 lang talaga titira. Pero kung gagawin mo yung kondo, halimbawa, ang taas ng kondo ay 10 palapag. Pag tumaas yan ng 10 palapag, so ang 10 times na kagad, so 100 na. Yung instead na 10 lang sana ang titira doon, magiging 100 na. Yun nakakita ko ditong plano nila ni Risa Ontiveros. Maganda yung plano. Nga lang, bubulang, hindi lang pinaliwanag mabuti. Hindi lang nila pinaliwanag mabuti mga kaban. Yun ang nakikita ko Magandang plano yan. Maganda yan. Ang problema lang dyan, ang tanong lang talaga yan, yung kino-concern ni Cynthia Villar, kung kaya nga ba ng mga kababayan natin tinatawag na homeless. Yun ang malaking question dyan, kung kaya. Diba? Kasi kung in realidad sa plano, napakagandang plano yan. Then nga, sinasabi ko, 10 times yan Halimbawa, yung condominium, kung ibibigay mo direkta sa tao at sila na mismong magpatayo ng bahay, maaring 10 bahay lang. 10 pamilya lang yung pwede titira dyan. Pero kung gagawin mong condominium yan, halimbawa, kung tataas mo pang condominium ng 20 na palapag, so 200 na kagad. 10 times 20 na kagad. So, pumapatak 200 na pamilya lang makatira. Pero sa lugar lang yan na sana, yung kung susundin natin yung plano naman ng Cynthia Villar, kung ibibigay doon sa mga na yan at magkaroon ng monthly, mababa nga. Halimbawa, kung kukuha ako ng lupa, ang babayaran ko monthly 500 per month lang. Pero ako na bahala magtatayo ng bahay. So, mababa nga. Pero ang problema dyan, yung space. Kasi ang plano nito ata plano nila ni Risa, kasi sponsorship niya, hindi naman talaga siya may plano dyan. Siyempre siya talagang sasagot dyan dahil hinahawakan niya yung sponsorship niya. Kailangan niya talaga paliwanag. So yun nga, ang nakikita ko 10 times gusto nilang gawin para una, malaking kita. Triple talagang kikita dyan. No na, contractor, ang development yan, talagang may kikita yan. Normal yan mga kabanat. Pero ang plano, maganda yan. Magandang plano sa pagtatayo ng kondo na yan. Ang problema talaga yan, yung hindi kaya ng tinatawag nga for the poor. Sabi nga ni Risa, yung kondo for the poor. So, hindi ako rinwala dyan mga kabanat. Mahal yan. Mahal. Hindi lang yan. Hindi lang 2.6 yung pinagdidiin ni Risa. Pero hindi ako maniwa 2.6 lang yan. Sino mo na mga kabanat. Ito, napanood nyo naman kanina, no? Pinahuli ko lang itong comment ko. Pero, maganda yung layunin yan. Nakikita ko dyan. Bagamat hindi sinabi ni Risa Ontiveros, kulang lang sa buklok din. Pero nakita ko dyan, maganda yung layunin sa pagtatayo ng kondo na yan para sa mga tinatawag na homeless. Kasi nga, 10 times naman yung dami. Halimbawa, sa isang hektarya nga yan, mailagay mo, halimbawa, 50 na bahay. Pag ginawa mo yung kondo, ang 50 na yan, tumaas lang yan ng 10 palapag, 50 times 10 kaagad yan, di ba? 50 times 10 kaagad yan, napakarami kaagad na magtitira. Nga lang, ayan nga malaking tanong kung kaya nga ba ng mga tinatawag na homeless.
yung mga mahihirap talaga. So, yun lang. Salamat mga kabalat.